You can go home now. Madam, mukhang lalo po yatang lumalakas ang ulan. Kumain ka na ba, Carlo? No, I forgot to have breakfast. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-10 kabanata. Nagkatitigan si Carlo at Gigi at sobrang lapit pa ng mukha nilang dalawa sa isa't isa. Agad na lumayo si Gigi kay Carlo nang mapagtanto na magkalapit na pala ang sarili sa isa't isa at konting distansya na lamang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. You can go home now. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. At isa pa, you need to take care of them. Wika ni Gigi at dumungaw sa labas ng bintana. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Carlo at ni Gigi na para bang gustong kumawala nito sa loob ng kanilang dibdib. Madam, lalo po atang lumalakas ang ulan. Singit ni Belinda sa usapan ng dalawa. Napagtanto naman ni Gigi na malakas pa ang ulan at baka maaksidente pa si Carlo kung paaalisin niya ito na ganoon kasama ang panahon. Kumain ka na ba, Carlo? Pag-iiba ni Gigi sa usapan at nagtungo sa kusina. Doon lamang napagtanto ni Carlo na hindi pa pala siya nag-aagahan dahil sa nangyari kaninang umaga. No. I actually forgot to have breakfast. Sagot ni Carlo kay Gigi. Napaisip naman si Gigi dahil tanghalian na ay hindi pa din kumakain ng lalaki. Bakit hindi ka ba inaasikaso ng asawa mong si Bettina? Takang tanong ni Gigi sa dating asawa na si Carlo. Buntong hininga naman si Carlo na sumagot sa tanong ni Gigi. Busy kasi si Bettina sa pag-aalaga sa baby namin. Kaya ayoko nang dumagdag pa sa alalahanin niya. Palusot pa ni Carlo. Sa isipan ni Gigi ay hindi pa din nagpabago si Bettina. Makasarili pa din ito at hindi maasikaso. Kahit na bilang asawa niya, inaasikaso kanya dapat, pinaghahandaan at inaalagaan. Isa pa nga lang ang anak niyo, hindi ka na niya maasikaso? Diretso wika ni Gigi kay Carlo. Nasaktan naman si Carlo sa sinabi ni Gigi at pakiwari ng lalaki ay tama naman ang mga binitawang salita ni Gigi. Kasalanan ka din naman. Nagmamadali kasi ako kanina kaya nakaligtaan na niya. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanila ng anak ko. Palusot pa ni Carlo, ngunit hindi naniwala si Gigi sa mga palusot na to. Kilala niya ang dating asawa at lalo na ang asawa nitong si Bettina. Ay nako, sige lang, pagtakpan mo pang asawa mo. Look at yourself. Mukha kang pagod na pagod. Huwag mo sabihin na ikaw pang nag-aalaga sa anak niyo ni Bettina. Wika ni Gigi. At ngumiti lamang si Carlo. Napailing na lamang si Bettina at naisip na baka iyon ang karma ng dating asawa sa panloloko at paghiwalay sa kanya. Pinaghandaan ni Gigi si Carlo ng pagkain at asikasong-asikaso si Carlo ni Gigi. Sa puso ni Carlo ay tila ba na-miss niya si Gigi, lalo ng pag-aaruga nito sa kanya na dati kinaiinisan niya. Sa isip ni Carlo, nasa tamang tao na siya noon. Bakit pa niya iniwan? Pero wala na siyang magagawa dahil huli na para sa kanyang pagsisisi. Matapos kumain ni Carlo ay sakto naman na tumigil ng ulan. Salamat sa almusal/tanghalian, dito na ako. Pasasalamat ni Carlo kay Gigi at nagpaalam na. Ngumiti lamang si Gigi kay Carlo at hinatid ang lalaki sa labas ng bahay. Pag-alis ni Carlo ay hindi maiwasan ng lalaki na pagkumparahin ng dalawa. Si Bettina ay sweet, ngunit hindi ito maalaga at lahat ng kilos nito ay nakautos. Samantalang si Gigi naman ay mas nanaisin na siya ang kumilos kesa sa mag-utos. Pagdating sa tahanan nila Carlo ay naabutan niya si Bettina na tulog na tulog. Samantalang si Dahlia ay iyak na iyak sa nursery room. Patakbong umakyat si Carlo sa taas upang asikasuhin si Dahlia na agad naman na huminto sa pag-iyak ng kargahin ng lalaki. Cynthia? Tawag ni Carlo sa kanilang katulong. Carlo?
Nauutal na banggit ni Bettina sa ngalan ng kanyang asawa. Ano ba naman, Bettina? Iyak nang iyak si Dahlia pero prente ka pa din na nakahiga sa malambot mong kama. Anong klaseng nanay ka? Inis na litanya ni Carlo kay Bettina at napayuko na lamang ito. Hindi sukat akalain ng babae na maagang uuwi ang asawa at naabutan pa siya sa ganoon na akto. Pasensya ka na, napagod talaga ako kanina sa paghiheli kay Dahlia. Kaya pagod na pagod ako. Sorry. Palusot pa ni Bettina. Napabuntong hininga na lamang si Carlo at hindi maiwasang isipin na tamang babae ba ang kanyang pinakasalan. Okay, just rest there. Ako nang bahala dito. Wika ni Carlo kay Bettina at pinilit na lamang ng lalaki na pakalmahin ang sarili at unawain si Bettina. Hindi ako na dito, nakatulog naman ako, magpahinga ka na doon. Wika ni Bettina at agad na kinuha ang bata kay Carlo. Hindi na lamang umimik si Carlo at nagtungo sa guest room. Para bang hindi niya kayang harapin si Bettina. Dahil hindi man lang siya nito tinanong kung kamusta ba siya o kung kumain na ba. Naidlip na lang si Carlo at kinalimutan lahat ng hinanaing sa kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising na lamang si Carlo sa ingay ng tawa ni Bettina na para bang walang pake kung may natutulog na tao. Inis na lumabas sa guest room si Carlo at hinarap si Bettina. Can you please minimize your voice? Look, I'm so tired. Nung nakaraan pa ako walang maayos na tulog dahil sa pag-aalaga kay Dahlia. Habang ikaw natutulog na hindi mo man lang ako tinutulungan. Hindi na napigilan pa ni Carlo ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanlaki naman ang mga mata ni Bettina na halatang nabigla sa sinabi ng kanyang asawa. So, sinusumbatan mo na ako? Grabe ka naman. Anong gusto mong sabihin? Pabaya akong asawa at ina sa ating anak? Carlo naman, doktor ka. Dapat alam mo yan na moody ako at stressed. Sagot ni Bettina kay Carlo. Napangiti naman si Carlo at hindi makapaniwala sa sinabi ng asawang si Bettina. Ano, ako na lang lagi? Pwisit na buhay to. Ako na lang lagi. Para bang sumabog na bomba si Carlo at hindi na nakapagpigil pa. Agad na kinuha ni Carlo ang susi ng kanyang kotse at wallet. Saan ka pupunta? Tanong ni Bettina kay Carlo. Ngunit nilagpasan lamang ito ni Carlo at para bang hindi narinig ang tanong ng kanyang asawa. Napuno na si Carlo sa kanyang asawa at para bang nagsisi dahil ito ang babaeng napili niya. Habang nasa biyahe ay nakatanggap ng tawag si Carlo kay Gigi na agad na sinagot ng lalaki. Oh, napatawag ka ata, Gigi? Tanong ni Carlo kay Gigi. Ngunit napansin ni Carlo sa boses ni Gigi na umiyak ito. Carlo, si baby namumutla siya. Hindi ko matawagan o makontak si Dr. Salazar. Kaya ikaw na lang tinawagan ko. Anong gagawin ko? Humihikbing tanong ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. Calm down, okay? Pupunta ako dyan. Make sure na nakakahinga si baby mo. Don't panic. Pagpapakalma ni Carlo kay Gigi at agad na tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Gigi. Ilang sandali pa ay narating na ni Carlo ang bahay nito. Carlo! Umiiyak na tawag ni Gigi sa lalaki at agad naman tiningnan ni Carlo ang bata. She's fine. Kinabag lang siya. Wika ni Carlo at pinadapa ang bata. Sure ka ba? Humihikbing tanong ni Gigi kay Carlo at naninigurado pa. Yes, kalma ka lang. Sa susunod na nagkaganito ulit si baby mo, padapain mo lang siya ng ganito, okay? And also, pahidan mo si baby ng baby rub para makautot siya or makatigay. Paalala ni Carlo kay Gigi at huminto na sa pag-iyak nang humiti si Daisy. Salamat, Carlo. Pasasalamat na wika ni Gigi kay Carlo. Wala yon, sige dito na ako. Pagpapaalam ni Carlo kay Gigi. Hindi naman pinigilan pa ni Gigi si Carlo dahil oras na rin iyon ng gabi. Umalis na at dumiretso sa bar ng kanyang dating kaibigan. Oh, ngayon lang kita ulit dito nakita sa bar, Carlo ah. Wika ni Christoph kay Carlo.
Wala lang, may problema lang, sagot ni Carlo sa kaibigan. Eto tequila para sa problemado kong kaibigan, wika ni Christoph at iniabot ang alak kay Carlo. Agad na tinungga iyon ni Carlo. Napapaluhan na lamang siya habang iniisip ang unang pagtatalo nila ni Bettina nang dahil sa kanilang anak. Nag-inom magdamag si Carlo at hindi umuwi pa sa tahanan nila ni Bettina, kundi dumiretso ito sa kanyang office sa ospital at doon na nagpalipas ng tampo at inis sa kanyang asawang si Bettina. Samantalang sa kabilang banda, si Bettina naman ay nakailang tawag na sa numero ni Carlo, ngunit wala pa din itong sagot. Fuck this life! Inis na sigaw ni Bettina at padabog na naupo sa sofa. Para bang mababaliw na ang babae sa kakaisip kung paano hahanapin ang asawa at paano ito makakausap. Lumipas ang oras at wala pa din sagot si Carlo sa mga tawag ni Bettina, kaya nakatulog na lamang ito. Kinabukasan ay magang-magang mata ni Carlo dahil sa pag-iyak magdamag, kaya agad itong naligo at inayos ang sarili upang hindi mahalata ng kanyang mga kasamahan. Kinuha ng lalaki ang cellphone at doon niya nakita na nakailang tawag na pala sa kanyang numero si Bettina. Nag-iwan na lamang ng mensahe si Carlo kay Bettina na nasa ospital na siya at humingi ng pasensya si Carlo sa naging ugali niya kagabi. At matapos mag-iwan ng mensahe sa asawa ay nagtrabaho na si Carlo. Nasaktuhan naman ang araw na yon ay mayroong pasyente sa emergency room, kaya nakalimot agad si Carlo sa kanyang problema at itinuon na lamang ang kanyang isip at sarili sa kanyang trabaho. Samantalang si Bettina naman ay tanghali ng magising at laking tuwa ng babae nang makita ang mensahe ng asawa. Yaya? Tawag ni Bettina sa katulong na si Cynthia. Yes, madam. Hahangos-hangos na wika ng katulong. Ihanda mo mga gamit ni Dahlia. Isosorpresa namin ang kanyang daddy sa ospital. Utos na Bettina sa katulong kaya agad na sinunod iyon ni Cynthia. Nagmamadali pa ito, kaya hindi sinasadyang naibuhos ang tubig kay Bettina, ngunit walang reaksyon ng dalaga. Hayaan mo na, linisin mo na lang. Ayoko masira ang mood ko dahil sa'yo. Wika ni Bettina at napayuko naman ang dalaga. Sa pakiwari ng katulong ay sana ganon lagi ang among babae. Ngunit sa panaginip lamang siguro iyon mangyayari. Madam, naayos ko na pong lahat ng kailangan nyo. Napaliguan ko na rin po si Dahlia. Handa na rin po mga gamit. Wika ni Cynthia at nagmamadaling umalis. Nagmamadaling sumakay si Bettina sa kotse kasamang anak na si Dahlia. Robert, ihatid mo kami sa ospital kung saan nagtatrabaho si Sir Carlo nyo. Utos ni Bettina sa kanilang personal driver at nakangising tumingin sa labas ng kotse. Ilang minutong biyahe din ang itinagal nila Bettina dahil sa trapiko at ngayon ay narating na nila ang ospital kung saan nagtatrabaho si Carlo. Good morning, Miss Bettina! Pati ng gwardya at matamis na ngumiti naman ang babae. Si Carlo, nasan siya? Tanong ni Bettina sa gwardya at nakangiti pa ito. Puntahan niyo na lang po sa office niya, panigurado yun nandun yun. Sagot ng gwardya at ngumiti pa. Agad naman na tumungo sa elevator si Bettina at sakto pang nakasabay niya doon si Gigi, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin dahil magkaibang palapag naman ang kanilang tungo. Nauna na si Bettina kay Gigi at nakangiting pumasok sa loob ng opisina ng kanyang asawang si Carlo, ngunit wala ito doon. Hello po, madam. Nasa emergency room po si Dr. Carlo, pakihintay na lamang po siya. Assist ng isang nurse kay Bettina. Salamat. Wika ni Bettina at ngumiti pa sa nurse. Matapos malaman na may operasyon ng asawa ay prenteng umupo si Bettina sa sofa habang kalong-kalong ang kanilang anak na si Dahlia. Umikot ang paningin nito sa loob ng office ni Carlo hanggang sa napuntang pansin nito sa isang envelope na lukot. Agad na dinampot iyon ni Bettina at nakita ang paternal test na negative. Napangiti si Bettina at nagsalita. Hindi mo dapat malaman yung totoo, Carlo. Wika ni Bettina at inihagis ang papel pabalik sa basurahan. Sakto naman nakapapasok lang ni Carlo at rinig ng lalaki ang tinura ng asawa ni Bettina.
Anong hindi ko pwedeng malaman? Takang tanong ni Carlo habang nakakunot ang noo at seryosong nakatingin kay Bettina. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Aamin na kaya si Bettina? O ipipilit itanggi ang katotohanan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.